Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings. Basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Ruth. Si Elimelech, ang nasirang asawa ni Noemi, ay may isang kamag-anak na ang pangalay Booz. Mayaman ito at makapangyarihan. Isang araw sinabi ni Ruth kay Noemi, "Pupunta po ako sa bukid at mamumulot ng mga uhay na naiwan ng mga gumagapas. Doon ako sa may likuran ng sino mang papayag." Sumagot si Noemi, "Ikaw ang bahala, anak." Kaya't si Ruth ay nagtungo sa bukid at namulot ng mga uhay kasunod ng mga gumagapas. Ang napuntahan niya ay bukid ni Booz. Nilapitan ni Booz si Ruth at kinausap, "Anak, huwag ka nang pupunta sa ibang bukid. Dito ka na lamang mamulot kasama ng aking mga manggagawang babae. Tignan mo kung saan sila gumagapas at sumunod ka. Sinabi ko na sa mga tauhan ko na huwag kang babawalan." Yumukod si Ruth bilang pagbibigay galang at ang wika, "Napakabuti ninyo sa akin, gayong ako'y dayuhan lamang." Sumagot si Booz, "Nabalitaan ko ang lahat ng ginawa mo sa iyong biyanan mula nang mamatay ang iyong asawa. Alam ko ring iniwan mo ang iyong mga magulang at sariling bayan upang makipamayan sa isang lugar na wala kang kakilala." Napangasawa nga ni Booz si Ruth at iniuwi sa kanyang tahanan. Sa kapanahunan pinagkalooban sila ng Panginoon ng isang anak na lalaki. Si Noemi ay binati ng kababaihan, "Purihin ang Panginoon. Binigyan kaniya sa araw na ito ng isang apo na kakalinga sa iyo. Maging tanyag nawa sa Israel ang bata. Maghatid nawa siya ng kaaliwan sa puso mo at maging gabay sa iyong katandaan. Ang mapagmahal mong manugang na nagsilang sa bata ay higit kaysa 7 anak na lalaki." Kinuha ni Noemi ang bata, magiliw na kinalong at inalagaang mabuti. Siya'y tinawag nilang Obed. Balanay sinabihan nilang nagkaapo ng lalaki si Noemi. Si Obed ang ama ni Jesse, na ama rin ni David. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Noong si Naomi at si Ruth ay dumating sa Bethlehem, siyempre wala silang hanapbuhay. Panahon iyon ng tag-ani ng sibada, barley harvest. May kaugalian noon sa Israel na kapag sila ay nag-aani, ang naiiwan ng nag-aani ay sinisimot ng mga mahihirap. Kaya hindi nila binabalikan ang naiiwan. Para na yan sa mga mahihirap. Dito nabubuhay ang mga mahihirap. Ganun nga ang ginawa ni Ruth. Ang napuntahan niyang bukid ay ang bukid ni Boaz, na isang kamag-anak, malayong kamag-anak ni Elimelech, ang nasirang asawa ni Naomi. Napansin ni Boaz si Ruth. Dahil sa maliit lamang ang Bethlehem, nakaabot sa kanya ang balita tungkol kay Ruth, na iniwan niya ang kanyang lahi at ang kanyang pamilya upang samahan ang biyanan niyang matanda sa puok na wala siyang kakilala. Pinakausapan ni Boaz si Ruth na doon na lang siya mamulot ng tira-tira sa bukid niya at samahan na lang niya ang mga manggagawa niyang babae. Pagsasabihan niya sila na huwag siyang pagbawalan at mag-iwan pa nga ng mga nagapas na nila.
Sa di kalaunay, nagkatuluyan sina Boaz at Ruth. Naging asawa ni Boaz si Ruth. Nabigyan siya ng Diyos ng isang anak na inalagaan ni Naomi. Naging mapalad na si Naomi. Nagkaroon na siya ng apo. Ang anak ni Ruth at ni Boaz ay si Obed, na siya namang ama ni Hesse, na siya namang ama ng hari na si David. Marahil ang maikling aklat ni Ruth ay sinulat sa panahon ni Ezra at Nehemiah, pagdating ng mga tao sa pagkatapon sa kanila sa Babylonia. Naging maliit na bansa na lang ang mga Hudyo. Natatakot sila na mawala ang kanilang lahi kung makipagsalamuha sila sa mga dayuhan. Kaya iniutos ng eskribang si Ezra at ng gobernador na si Nehemiah na dapat silang mag-asawa lamang sa kapwa Hudyo at hiwalayan nila ang mga asawa nilang dayuhan. Naging malupit sila na sa mga hindi nila kalahi. Kaya ang aklat ni Ruth ay sinulat bilang babala sa kanila na kahit na ang kanilang pinakadakilang hari ay walang dugong purong Hudyo. May ninuno siyang Moabita, isang dayuhan, at maaari namang maging maganda ang pagsasama sa isang pamilya na mixed race. Angkop din ang aklat na ito sa ating panahon ngayon, na nandyan ang panganib ng ethnocentrism. Dahil sa migration, marami natatakot sa mga dayuhan. Nakikita nila na ang mga dayuhan ay banta sa kanilang lahi. Kaya inaayawan ang mga Latino, ang mga itim, ang mga Asian sa USA. Inaayawan ang mga Africans, mga Syrians, at Afghan sa Europe. Inaayawan ng mga Muslim, ang mga Muslim na Rohingyas sa ibang bansa ng Asia, kahit kapwa nilang Muslim. Bumabalik ang racism. Huwag tayong matakot sa mga dayuhan. Mga tao din sila at maaaring magsama ng nagmamahalan ang mga kaibang lahi at mga magkaibang relihiyon. O Diyos, tulungan mo kaming iwaksi ang masamang pagtingin sa hindi kapareho naming lahi. Sana po, mas bigyan ng pagpapahalaga ang aming pagiging kapwa-tao at hindi ang pagkakaiba ng kulay ng aming balat, pagkakaiba ng aming lingwahe, o pagkakaiba ng aming pamamaraan ng pagdasal. Kaming lahat ay magkakapatid sa iisang Ama. Siamo Fratelli Tutti. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.